Isipin ang iyong sarili bilang leader ng malayang mundo na may tama sa likod at presyo sa iyong ulo. Ganito ang buhay bilang presidente ng Estados Unidos at para kay Donald Trump, ang seguridad ay palaging isang alalahanin, 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon. Sa isang kahangahangang koponan ng 12000, matitibay na ahente at isang flota ng mga limusina at helicopter na balapatibong handang gamitin. Ang detalye ng seguridad ni Trump ay ang kanyang tiyak na kastilyo. Mula sa sandaling lumapag sa White House, ang Pangulo ay napaliligiran ng isang komplikadong tala ng proteksyon, kasama na ang Secret Service. Ngunit hindi lamang ang mga ahente sa lupa ang nagpapanatiling ligtas kay Trump. Ang kusina sa White House, oo, nabasa mo ng tama, ay isang napakalakas na fortipikadong lugar rin, at kapag naglalakbay si Trump, ang kanyang kasamahang seguridad ay isang kahangahangang likisi at kasanayan. Ang seguridad sa White House ay hindi maipasok. Kapag ang usapan ay tungkol sa mga malalaking kapangyarihan sa buong mundo, isang katotohanan na ang Estados Unidos ng Amerika ay may prominente na pwesto. Ibig sabihin, sa dulo, ang sinuman na nasa pinakamataas na tungkulin sa isa sa pinakamalaking ekonomiya ng mundo ay hindi kailanman nakaugaliang may pangkaraniwang buhay. Mula sa paggawa ng mga pinakamahahalagang desisyon hanggang sa pang-araw-araw na gawain, nananatili na nasa proteksyon at napapaligiran ng pinakamahusay na detalye ng seguridad ang presidente ng Estados Unidos. Nang sumumpa sa tungkulin si Pangulong Donald Trump noong 2016, sanay na siya sa isang buhay na labis na ibayo sa karaniwan. Gayunman, ang maging presidente ay isang lubos na ibang karanasan. Bawat anyo ng kasaganaan o pribilehiyo na kaniyang natatamasa noon ay nagdoble noong lumipat siya sa White House kasama ang kanyang pamilya. Ang White House ay ang simbolo ng liderato ng Amerika. Ang tahanan at opisina ng Pangulo ay hindi lamang iyon, kundi isang kuta na puno ng kagamitan at makabagong seguridad na mekanismo na kapanapanabik at kakilakilabot. Nasa paunang hanay ng mga depensa na ito ang mga infrared sensors ng makabagong henerasyon, mga tunay na teknolohikal na himala na kayaing makadama ng pinakamalalim at pinakamahinahong pirma ng init sa buong kompleks ng puting bahay, pinalalawig ang kanilang di nakikitang saklaw sa kalangitan at ilalim ng lupa. Ang ganitong saklaw ay nangangahulugan na walang sinumang maaaring lumapit sa puting bahay nang hindi madedetekta kahit sa kalagitnaan ng gabi o sa pinakamalinaw na araw. Ang mga sensor ay labis na sensitibo na kayaing mag-isang tabi sa pagitan ng isang makaintruwong tao at sa mga hayop na likasang lumalakad sa mga lupaing iyon, gaya ng mga ibon at ardilya. Sa ibang pagkakataon, inabisuhan ng Tabor de Seguridad hinggil sa isang posibleng panganib lamang upang malaman na isang kakaibang ardilya o nawawalang pusa ang nasa usapan. Bagamat may mga pag-aalarmingong ito ng pagkakataon, nag-aalok ang mga infrared sensors ng isang mahalagang alon ng seguridad, tiyak na nagtatangi at nagtatrabaho ng mabilis sa anumang tunay na banta. Bukod sa mga infrared sensors, naririto rin ang matitinding mga missile sa lupa-hangin. Ang espasyo sa himpapawid sa ibabaw ng Washington, D.C. ay mahigpit na isang lugar ng alienasyon ng himpapawid, at ang anumang di-autorisadong sasakyang eroplano na masyadong malapit sa puting bahay ay agad at desisibong sinasagot. Ang Ronald Reagan National Airport, ang pinakamalapit matatagpuan sa Virginia, ay naglalabas ng mahigpit na babala para sa anumang sasakyang eroplano na hindi sumusunod sa isang predeterminadong takbo ng paglipad. Gayunpaman, hindi gaya ng isang laro ng baseball, hindi isinusulong ang patakaran ng 3 strikes dito. Isa lamang babala ang kinakailangan,
at ang di pagsunod ay humahantong sa pag-aktibo ng surface-to-air missile defense system ng Puting Bahay. Ang sistemang ito ay hindi isang unit, kundi isang network ng pinakapinilakang launcher ng missile na kasanayan na nakaayos sa paligid ng kompleks, handang pigilan ang anumang himpapawid na banta mula sa kahit anong direksyon. Bagaman, ang eksaktong lokasyon ng mga sistemang missile na ito ay itinuturing na klasipikado, may mga mahabang usapin tungkol sa pag-iral ng mataas na sama ng sistema ng missile ng Avenger sa bubong ng Puting Bahay. Kung ang mga usaping ito ay totoo o hindi, ang tiyak ay ang pagkakaroon ng mga advanced na sistema ng laser na nagsusuri sa kalangitan upang hanapin ang mga posibleng banta. Ang mga laser na ito ay kayaing makadama ng mga bagay sa kalangitan mula sa layo na hanggang 1 milya nagbibigay ng sapat na oras upang ang kailangang depektibong himpapawid na sistema ng depensa ay mag-aksyon. Ang mga depensa sa paligid ng Puting Bahay ay umaabot pati sa kalangitan. Sa lupa, isang matibay na bakod ng bakal ang pumapalibot sa komplekto, nagiging isang tahimik na bantay laban sa mga salarin. Ang bakod na ito ay hindi lamang isang pisikal na hadlang. Ito ay armado ng teknolohiyang mga sensor ng presyon na nagpapaalam sa mga tauhan ng seguridad sa sandaling ito'y mahipo. May taas na ilemta paa, ang bakod ay idinisenyo upang pigilin ang mga manakyat gamit ang kanyang mga matalim na dulo, ngunit ang bakod ay simula pa lamang. Ang mga harang sa sasakyan na gawa sa konkreto at bakal ay nasa partikular na posisyon upang pigilan ang mga hindi autorisadong sasakyan sa lumampas sa boundary. Ang mga harang na ito ay kaya nitong pigilan ang isang kotse na nasa mabilis na velosidad, nagiging parang isang modernong foso sa paligid ng Bahay Puti. Ang bantay sarado ay isa pang kritikal na komponente ng sistema ng seguridad ng Bahay Puti. Binabantayan ng komplekto ang isang network ng mga kamera ng mataas na resolusyon na nagbibigay ng komprehensibong tanawin ng lupaing pinaglalagyan. Ang mga kamera na ito ay armado ng kakayahan sa night vision na nagtitiyak na may mga mata ang koponan ng seguridad sa lahat ng sulok ng ari-arian, anuman ang oras ng araw. Ang sistema ng bantay sarado ay pinapalakipan ng mga drones na nagbibigay ng aerial na tanawin ng komplekto, handa na mahuli ang anumang hindi autorisadong sasakyang panghimpapawid, lumilikha ng isang hindi madaig na tangkahan sa paligid ng Bahay Puti. Mahalaga ang pagsusuri at pag-verify ng mga bisita upang tiyakin ang seguridad ng loob. Bagamat tumatanggap ang Bahay Puti ng mga halos 30,000 bisita bawat araw, iilan lamang ang pinapayagan na makapasok sa loob. Ang mga interesado sa pagkuha ng tour ay dapat mag-sumite ng kanilang aplikasyon ng hindi bababa sa 21 araw bago ang pagsadya na nagbibigay oras para sa masusing pagsusuri ng mga background. Ang prosesong ito ay kinabibilangan ng pagsusuri sa kasaysayan ng trabaho, mga dating address, mga record kriminal, at mga kaugnayan sa mga grupo ng panganib. Ang layunin ay upang payagan lamang ang pagpasok ng mga individual na hindi nagtataglay ng anumang banta sa Pangulo o sa unang pamilya. Kahit pagkatapos ng pagsusuri, ang mga bisita ay sumasailalim pa rin sa mahigpit na mga protokolo sa seguridad. Ang mga pasyalang gabay ay nagaganap sa ilalim ng pagmamanman ng mga security guard at ang partikular na mga lugar ay nananatiling limitado. Ang pundasyon ng seguridad sa White House ay matatagpuan sa espesyalisadong tauhan at sa mga emergency protocol na nagbibigay ng proteksyon sa Pangulo. Ang Secret Service ay nagtatrabaho bilang unang at huling linya ng depensa, isang team na mataas ang antas ng pagsasanay at dedikasyon upang protektahan ang Pangulo, ang unang pamilya at ang White House.
Itinatag noong 1865, ang Secret Service ay kilala sa kanilang kasanayan at pagsasangga. Ang mga ahente ay sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay upang harapin ang iba't ibang mga pangyayari, mula sa pagpasok sa hardin hanggang sa mga pagsalakay na nuklear. Ang kanilang mga simulasyon ay nagtitiyak ng kahandaan upang kumilos ng may kamalayan. Pinanatili ng Secret Service ang mataas na antas ng pagbabantay. Ang mga ahente na strategikamente nakalagay sa buong White House na makikita o nakatago ay bumubuo ng isang malawak na network ng seguridad. Para sa bawat ahente na nagpapatrolya, may dalawa na nag-ooperate ng diskreto, handang sumalo kapag kinakailangan. Ito sistema ng iba't ibang lagay ay nagtitiyak ng mabilis na pagkilala at pagneutralisa ng anumang potensyal na banta. Binapalawak ng Secret Service ang kanilang proteksyon sa labas ng mga hangganan ng White House. Sinusundan ng Pangulo sa lahat ng biyahe at nagbibigay ng aksesyo sa isang trauma center sa loob ng 10 minuto. Bukod dito, ang mga ahente ay may daladalang mga bag ng dugo ng klasifikasyon ng dugo ng Pangulo. Handa para sa emergency blood transfusion, nagpapalakas sa seguridad ng team ng Secret Service at ang mga asusador ng White House, partikular ang Belgian Shepherds, na hinubog upang mapansin at depensahan ang mga pumasok na dambuhalang bilis at kahusayan. Sa kakayahang marating ang hanggang 30 milya bawat oras, ang mga asong ito ay may kakayahang mabilis na hulihin ang sinumang hindi autorisado na nagtatangkang pumasok sa lupain ng Palasyo ng Puti. Matapos ang isang 20 linggong programa ng pagsasanay kasama ang kanilang mga tagapagturo, sila ay handang harapin ang anumang sitwasyon. Ang katapatan at kahusayan ng mga asong ito ay napatunayan noong 2014 nang sina Hurricane at Jordan, dalawa sa kanila, ay matagumpay na nasakote ang isang manlalabag na sumisidhing ang bakod ng Palasyo ng Puti. Pinapakita ang kanilang mahalagang papel sa estratehiya ng seguridad ng lugar. Sa kaso ng matinding banta tulad ng isang pag-atake ng nuklear, mayroon ng Palasyo ng Puti ng isang bunker na laban sa bomba, tiyak na nagbibigay ng ligtas na tago sa Pangulo at iba pang mahahalagang miyembro ng koponan. Ang bunker na ito na itinatago ay bahagi ng mga emergency protocols na layuning tiyakin ang patuloy na pamumuno ng gobyerno. Bagaman ang mga detalye tungkol sa bunker ay kumpidensyal, batid na may isang tunnel sa ilalim ng lupa ang itinayo noong administrasyon ni Reagan noong 1987 patungo sa isang underground na elevator. Ang tunnel na ito ay bahagi ng mas malawak na sistema na naglalaman ng isang ligtas na daanan na itinayo noong panunungkulan ni Franklin D. Roosevelt na nag-uugnay ng Palasyo ng Puti sa Caban. Ang pagkakaroon ng mga pasilidad na ito ay nakumpirma noong ang Pangulong George W. Bush ay nakunan ng larawan sa emergency space pagkatapos ng mga atake noong Setyembre 11. Noong 2010, isang malaki at komprehensibong operasyon ng paghuhukay sa hardin ng Palasyo ng Puti ay nagtulak ng mga spekulasyon tungkol sa pagtatayo ng isang bagong bunker ng mataas na teknolohiya. Ang proyekto na tumagal ng 2 taon nananatiling isang misteryo na may kasasalungguhitan pa rin na hindi naglalabas ng mga detalye ng kung ano ang nasa ilalim. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng gayong pasilidad ay nagpapalakas sa kahalagahan ng paghahanda laban sa mga potensyal na banta na nagtitiyak na ang Pangulo ay patuloy na makakapamuno sa bansa kahit sa pinakamalungkot na mga kalagayan. Kasing halaga rin ang kusina ng kasasalungguhitan sa lahat ng mga nabanggit na detalye hanggang ngayon. Ang aspektong ito ng seguridad sa loob ay ang proteksyon laban sa mga posibleng pagtatangka ng pagpapakalason. Bagaman nasa modernong panahon, ang banta ng pagpatay sa pamamagitan ng lason ay nananatiling isang tunay na alalahanin. Upang labanan ito,
ang kasasalungguhitan ay mayroong isang koponan ng mga tagasubok ng pagkain na may solong responsibilidad na tiyakin na ang lahat ng mga pagkain na inihahain sa Pangulo ay ligtas. Ang pagsusulit na ito na nagpapahiwatig sa medieval na panahon ay nagpapasubok ng pagkain ng Pangulo bago ihain ito na sinusuri ang anumang tanda ng pagbabago o kontaminasyon. Ang kahalagahan ng papel na ito ay binigyang diin noong 2013 nang ilarawan na tumanggi si Pangulong Barack Obama na kumain sa isang okasyon sa White House dahil hindi available ang kanyang food taster. Ang insidenteng ito ay isang babala ukol sa patuloy na bantayang kailangan upang protektahan ang Pangulo mula sa mga banta na ito. Ang Secret Service ay naglalaro rin ng mahalagang papel sa prosesong ito, nagbabantay sa paghahanda ng mga pagkain at tiniyak na ang lahat ng sangkap ay mula sa mga mapagkakatiwalaang supplier. Bawat chef sa White House ay sumasailalim ng isang mahigpit na proseso ng pagpili bago mabigyan ng pahintulot na maghanda ng pagkain para sa Pangulo, pinapababa ang panganib ng pagbabago. Bukod sa kanilang pangunahing mga tungkulin sa pagluluto, madalas na ang mga chef sa White House ay iniatang sa mga karagdagang tungkulin, kung minsan ay nakakagulat. Halimbawa, noong panunungkulan ni Barack Obama, hiniling sa koponan ng kusina na gumawa ng alak na naging unang pagkakataon na nagawa ang alak sa premises ng White House. Ang gawain na ito ay nangailangan ng pag-aasam at pag-iibayo ng mga chef gamit ang mga sangkap na itinatanim sa hardin ng White House upang lumikha ng isang natatanging alak ng Pangulo. Isa pang kapritsyo at mahalagang gawain ay ang paglikha ng taunang gingerbread house ng White House. Ang tradisyong ito ay nagdiriwang sa paggawa ng isang obra maestra ng candy, pinapakita ang artistic talents ng mga chef at nagdadagdag ng kasiyahan sa mga holiday party. Ang gingerbread house ay ipinapakita sa State Dining Room, kung saan ito ay pinahahalagahan ng libu-libong bisita taon-taon. Habang si Pangulong Donald Trump ay naglalakbay sa kanyang paglalakbay bilang leader ng Estados Unidos, maaaring isipin ito sa simula bilang isang pribilehiyadong pamumuhay. Gayunpaman, mahalaga na bigyan diin na ang nasanay ay may bigat. Katulad ng maraming mga nakaraang presidente bago siya, si Donald Trump ay nakakakita ng mataas na antas ng kasaganahan. Ngunit sa likod nito ay ang patuloy na pangangailangang pangseguridad. Ang Pangulo ay dapat maging mapanubok sa lahat ng oras, lalo na sa kanyang mga paglalakbay. Isipin mo ang isang sitwasyon kung saan bawat paglalakbay ay nagpapakita ng mga malalaking panganib, kung saan ang leader ng malayang mundo ay kumikilos na kasama ang isang pangkat na katumbas ng isang produksyon ng Hollywood. Mula sa symbolic Air Force One na dumaraan sa kalangitan hanggang sa fortaleza ng Armored na kilala bilang The Beast sa pagsasanay sa mga kalsada, ang Pangulo ng Estados Unidos ay naglalakbay na may antas ng seguridad at katiyakan na walang katulad. Gayunpaman, ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng mga entablado? Paano naglalakbay ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo sa paligid ng globo nang may ganitong kahusay? Ang kasaysayan ng pangunahing transportasyon ng presidente ay isang paglalakbay sa panahon. Nagbibigay diin sa ebolusyon ng teknolohiya at ang tumataas na mga pangangailangan ng pwesto. Noong unang panahon, ang mga presidente ay naglalakad sa mga karwahe na hinatak ng mga kabayo at tren, at si Abraham Lincoln ay kilala noong sumakay sa tren noong kanyang panunumpa noong 1861. Sa pagsisimula ng ika-10X na siglo, ang pagdating ng mga sasakyan ay nagbukas ng bagong yugto ng mobilitiya. Ang Pangulo William Howard Taft ang naging unang nagtangi sa pagtanggap ng imbensyon na ito, pinalitan ng mga stables ng White House ng isang flota ng mga sasakyan noong 1909.
Ang kalangitan ay naging isang opsyon para sa mga presidential na biyahe noong panahon ni Franklin D. Roosevelt. Noong 1943, naging unang presidente sa kasalukuyan si Roosevelt na lumipad gamit ang isang Boeing 314 Clipper upang makalahok sa Casablanca Conference. Ito ang nagsimula ng isang bagong kabanata sa pangunahing transportasyon. Naging malinaw ang pangangailangan para sa isang nakatalagang eroplano na humantong sa paglikha ng unang Air Force One, isang C-54 Skymaster na binago sa termino ng presidente na si Harry S. Truman. Ang iconic Air Force One na ating kilala ngayon ay nagsimula sa Pangulo na si John F. Kennedy. Noong 1962, isang Boeing 707 ang ipinasok na nagpapamalas ng sikat na kulay asul at puti na idinisenyo ni Raymond Loewy. Ipinatag ang pamantayan para sa mga susunod pang presidential aircraft ang eroplano na ito na nag-i-integrate ng seguridad, kakayahan sa komunikasyon at kaginhawaan. Ang kasalukuyang Air Force One, isang Boeing 747, ay pumasok sa serbisyo noong panunungkulan ni Ronald Reagan sa dekada ng 1980. Ang Flying White House na ito ay may state-of-the-art na teknolohiya. Nagpapahintulot sa presidente na pamahalaan ng mga krisis at makipag-ugnayan sa mga lider sa buong mundo mula sa anumang lugar sa planeta. Ang serbisyong sekreto ay malapit na nakikipagtulungan sa sandatahang lakas upang maglaan ng maraming layer ng seguridad. Ang Presidential Airlift Group, isang unit ng United States Air Force, ay responsable sa operasyon ng Air Force One. Ang koponang ito ay nagtataguyod ng kahandaan at patuloy na seguridad ng eroplano, kasama ang nagkakaroon ng pambalansa ng mga eroplano sa anumang mga emerensya. Ang sandatahang lakas ay nagbibigay rin ng logistikong suporta, kabilang ang paggamit ng Marine One, ang helicopter ng Pangulo na pinapatakbo ng Marine Helicopter Squadron 1. Ang helicopter na ito ay madalas na nagtataksi ng Pangulo mula sa White House papunta sa Andrews Air Force Base, kung saan nakabase ang Air Force One. Sa teknolohiya na patuloy na umuusad, ang hinaharap ng mga biyahe ng Pangulo ay malapit ng dumaan sa mga malalaking pagbabago. Ang kasalukuyang Air Force One, isang Boeing 747, ay kumakatawan na sa isang kahangahangang gawa ng inhinyeriya na nilagyan ng mga advanced na mga sistemang pangkomunikasyon at kakayahan sa depensa. Gayunpaman, may mga plano na para palitan ito ng isang bagong henerasyon ng mga eroplano na nangangakong higit pang mga pag-unlad. Ang susunod na Air Force One, inaasahang isang Boeing 747-8 na may mga pagbabago, ay magtataglay ng teknolohiyang pang-itaas na idinisenyo upang mas paigtingin pa ang seguridad at kahusayan. Kabilang nito ang advanced na mga avionics system, mas mataas na fuel efficiency at pinabuting mga sistemang pangdepensa. Ang bagong eroplano ay bubuo rin ng advanced na teknolohiyang pangkomunikasyon, tiyak na nagpapanatili na ang Pangulo ay konektado sa mundo sa buong oras. Ang komitiba ay isa pang mahalagang elemento ng mga biyahe ng Pangulo. Kabilang dito ang Beast, ang armored limousine ng Pangulo na idinisenyo upang tanggapin ang iba't ibang mga banta. Ang komitiba ay sinusundan ng isang flota ng mga suportang sasakyan, kabilang ang mga SUV ng serbisyong sekreto, isang ambulansya at isang sasakyan pangkomunikasyon. Ang ruta ay maingat na binabalangkas upang bawasan ang mga panganib. May mga alternatibong ruta na handa sa anumang di inaasahang pangyayari. Sa paglipas ng mga taon, ang kumbiya ay nagbago upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan sa seguridad at komunikasyon. Ang pagpatay kay Pangulong John F. Kennedy noong 1963 ay isang mahalagang sandali na nagresulta sa mga malaking pagbabago sa disenyo at operasyon ng kumbiya. Ang convertible limousine na sinasakyan ni Kennedy ay pinalitan ng mga sasakyan na may matibay na armor
at nagpatupad ang Secret Service ng mas mahigpit na mga hakbang sa seguridad. Ang kumbiya ng Pangulo ay hindi lamang limitado sa limousine, bagaman ito ay walang dudang ang pangunahing tutok. Kilala bilang Beast, ang pasadyang limousine ng Pangulo ay isang Cadillac na itinataguyod upang matiyak ang resistensya laban sa iba't ibang mga banta. Meron itong bulletproof na mga salamin, reinforced steel plates at isang sealed na interior para sa proteksyon laban sa mga chemical na atake. Ang Beast ay mayroon ding mga state-of-the-art na mga sistema ng komunikasyon na nagbibigay daan sa Pangulo na manatiling konektado sa mundo habang siya ay naglalakbay. May mga sasakyan para sa liderato at escort, karaniwang mga SUV na may mga ahente ng Secret Service na handang tumugon sa anumang banta. Bukod dito, kasama rin sa kumbiya ang isang sasakyan para sa komunikasyon na gumaganap bilang isang mobile command center at isang sasakyan para sa electronic countermeasures na idinisenyo upang neutralisahin ang mga eksplosibong devices na may kalayuan. Ang mga sasakyang pangsuporta pangmedikal ay bahagi rin ng kumbiya. Pinapahintulutan ng Pangulo na agad na makakuha ng medikal na pangangalaga kung kinakailangan. Ang logistika sa pag-organisa ng isang Pangulong korteyo ay kahanga-hanga, kung saan bawat maliit na detalye ay meticulously na naayos mula sa mga sasakyang ginagamit hanggang sa oras ng bawat galaw. Ang Secret Service ay nagsasagawa ng malawak na reconnaissance at rehearsal upang tiyakin na lahat ay umiiral ayon sa plano. Ang antas ng paghahanda na ito ay mahalaga dahil ang korteyo ay hindi lamang limitado sa transportasyon, kundi pati na rin sa patuloy na proteksyon ng Pangulo. Sa loob ng mga taon, ang teknolohiya ay lumalaro ng isang palaging tumataas na papel sa operasyon ng korteyo. Ang mga advanced na sistema ng surveillance, drones at iba pang mga high-tech na kagamitan ay ginagamit upang bantayan ang kapaligiran at makakita ng posibleng banta. Ang korteyo ay kumakatawan sa pagkakasalubong ng tradisyon at inovasyon. Pinagsasama ang tradisyonal na mga hakbang sa seguridad at dekalidad na teknolohiya. Sa araw ng korteyo, ang operasyon ay sumusunod ng malapit na parang militar. Karaniwan na pinamumunuan ng korteyo ng isang lead car na sumusunod sa harap ng pangunahing convoy upang kilalanin ang ruta at i-report ang anumang mga problema. Pagkatapos ng lead car, dumadating ang mga lead vehicle, karaniwan na mga SUV na may mga ahente ng Secret Service na handang kumilos sa anumang banta. Ang mga ahente ay may mataas na pagsasanay sa defensive driving at tactical response. Tiyak na sila ay makakatugon ng mabilis at epektibo sa anumang sitwasyon. Ang korteyo ay kasama rin ang isang communications vehicle na gumaganap bilang isang mobile command center na may advanced na teknolohiya upang mapanatili ang constant na komunikasyon sa pagitan ng Secret Service at lahat ng mga kinauukulan. Isa sa mga kasama ng convoy ang isang electronic countermeasures vehicle upang harangin ang mga remotely controlled explosive device. Ang medical support ay mahalaga. May isang ambulance at trained na team na handang magbigay ng agarang tulong sa mga emerhensya. Tiniyak na ang Pangulo ay may medical assistance kahit saan. Pinoprotektahan at kinakalasag ng Secret Service ang korteyo, handang tumugon sa iba't ibang senaryo mula sa posibleng mga pag-atake hanggang sa medical emergencies. Tiyak na pinoprotektahan ang seguridad ng Pangulo. Ang White House Medical Unit, WHMU, ay nagbibigay ng pangangasiwa sa kalusugan ng senior leadership at nagbibigay ng kumpletong medical care sa mga opisyal at international visitors. Itinatag noong unang panahon ng presidensiya ng Amerika, ito ay nag-evolve upang maging isang vital na bahagi ng infrastructure ng White House. Tiyak na ang mga leader ay nasa tamang kondisyon upang gampanan ang kanilang mga tungkulin.
Pinamumunuan ng isang O6 military director, gaya ng isang colonel ng Army o Air Force, ang WHMU ay may mahalagang papel sa pag-maintain ng kalusugan ng mga leader, habang ang presidential physician, personal na pinili ng Pangulo, ay may direktang responsibilidad sa kanyang personal na kalusugan. Ang direktor ng WHMU sa kabilang dako ay itinalaga ng direktor ng White House Military Office at may responsibilidad ng pagtitiyak sa implementasyon ng high-quality healthcare at medicine programs upang suportahan ang continuity ng presidensya. Ang team ng WHMU ay binubuo ng highly skilled professionals tulad ng active military doctors, medical assistants, registered nurses, paramedics at support staff, handang makitungo sa iba't ibang medical situations mula sa regular checkups hanggang emergency care sa mga trauma cases. Ang mga miyembro ng koponan ng WHMU ay sertipikado sa mga larangan tulad ng emergency medicine, family medicine, internal medicine, trauma care, at advanced life support na nagtutiyak ng kanilang paghahanda para sa anumang medical na senaryo. Bukod dito, sila ay may mahalagang papel sa pagpaplano ng medical contingency, kabilang ang pagbuo ng detalyadong plano para sa mga presidential o vice presidential travel na layuning panatilihin ang Pangulo sa isang ligtas na distansya mula sa isang ospital na may espesyalisadong trauma center upang matugunan ang mga pangangailangan sa medisina sa panahon ng biyahe. Sinusubaybayan ng WHMU ang Mobile Medical Suite sa loob ng Air Force One at Air Force Two. Ang presidential aircraft ay mayroong equipped na operating room, kama, medical equipment at complete pharmacy na nagbibigay ng kalidad na pangangalaga sa panahon ng mga paglipat. Gayun din, ang Air Force 2 na ginagamit ng Vice Presidente ay mayroong first aid unit, external defibrillator, oxygen cylinders at basic pharmaceutical products. Bukod sa mga tungkuling ito, ang WHMU ay nagbibigay payo sa Office of the President hinggil sa kakayahan ng Pangulo na tuparin ang kanyang mga responsibilidad tulad ng nakasaad sa ika-25 emendasyon ng Konstitusyon ng Estados Unidos na nagpapakita ng kanyang kahalagahan sa pangangalaga ng pambansang pamumuno. Ang antas ng tauhan sa WHMU ay nagiba-iba sa mga nakaraang taon. Mula 1993 hanggang 2001, mayroong 20 miyembro ng koponan ng unit na nadagdagan sa 22 noong 2001 at hanggang sa 2010, umabot sa 24 miyembro. Simula noong 2012, kasama sa komposisyon ng unit ang 5 manggagamot, 3 emergency technicians at 6 na rehistradong nurse na naglilingkod sa 2 taong termino. Ang mga nurse na ito ay espesyalista sa emergency care, resuscitation at trauma treatment na nagtitiyak ng kanilang handa para sa anumang medical emergency. Ang mga pasilidad ng WHMU ay idinisenyo upang magbigay ng kumpletong medikal na pangangalaga sa iba't ibang mga environmento. Ang unit ay mayroong mga medikal na kagamitan para sa mga emergency at trauma sa White House, pati na rin sa tirahan ng Vice Presidente sa US Naval Observatory. Bukod dito, mayroong isang silid para sa pagsusuri ng medikal sa Eisenhower Executive Office Building na nag-aalok ng karagdagang mga kagamitan para sa pangangalaga sa kalusugan. Isang dating medikal na tagapayo ng Pangulo ang naglarawan sa White House Medical Unit, WHMU, bilang isang mahusay na nilagyan ng mga serbisyong pang-emergency na ipinakikita ang kanilang paghahanda sa mga medical emergency. Noong Enero ng 2024, ang WHMU at ang kanilang parmasya ay naging usap-usapan sa media dahil sa isang ulat na inilabas ng Office of the Inspector General of the Department of Defense na nakatuon sa mga tala ng pag-prescribe ng mga gamot at pangangalaga mula 2017 hanggang 2019 sa panahon ng administrasyon ni Donald Trump. Binanggit ng ulat ang mga isyu tulad ng hindi wastong record ng mga reseta, maling pagtatapon ng mga kontroladong substansya
at pag-verify ng mga identidad, kasama ang iba pang mga isyu. Ang parmasya ay naglalagay ng mga branded na produkto ng walang bayad sa halip ng mga masabot-kayang generics na labag sa patakaran ng Department of Defense. Gayon din, inilaan ng WHMU ang malalaking halaga para sa kalusugan ng ilang mga miyembro ng White House staff, mga empleyado at mga hindi kwalipikadong kontratista. Nagrekomenda ang ulat ng pag-develop ng mga patakaran at prosedur upang mapabuti ang pangangasiwa ng mga gamot, sakop ang pagbili, imbakan, inventory, prescription, pamamahagi at pagtatapon. Nagmungkahi rin ito ng paglikha ng isang plano para sa pharmaceutical na pagsubaybay, pagsasala ng kwalipikasyon ng mga pasyente sa military health system, pagsaliksik sa kwalipikasyon ng mga pasyente sa WHMU, pagsusuri sa mga eksekutibong serbisyong medikal, kasama ang access sa mga pasyente at kontrol para sa pagbabayad at pagbawi ng mga gastusin para sa pangangalaga na ibinigay sa mga non-military na pasyente. Ang mga kamakailang kaganapan na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng WHMU para sa kalusugan at kaligtasan ng mga lider ng bansa. Habang patuloy na nag-e-evolve at nag-a-adapt ang unit sa mga bagong hamon, nananatili itong isang mahalagang bahagi ng infrastruktura ng White House na nagsisiguro na ang Pangulo, Vice-Presidente at kanilang mga pamilya ay makatanggap ng pinakamataas na pamantayan ng pangangalaga medikal. Ito ay nagbibigay ng isang makahulugang sulyap sa mahigpit na binabantayang buhay sa pamana ni Presidente Donald Trump. Tayo ay dapat palayasin ang mga globalista, mga komunista, mga Marxist at mga pasista. Ito ay isang nakakabahala. Si Corrupt Joe Biden ay gumastos ng halos $1 bilyong para matuluyan ang mga ilegal na imigrante at dayuhan na pumapasok sa ating bansa. Ito ay isang invasyon. Naging pinakaligtas natin ang border sa kasaysayan. Ngayon, marahil ay mayroon tayong pinakamasamang border sa mundo. Upang maintindihan ang kahalagahan ng pahayag ni Donald Trump, kinakailangan suriin ang konteksto kung saan ito ginawa. Sa isang kamakailang panayam, ginawa ni Trump ang kakaibang pahayag na ito nang tanungin tungkol sa kanyang mga plano at patakaran sakaling muling mahalal bilang Pangulo ng Estados Unidos noong 2024. Si Donald Trump, ang ika-45 na Pangulo ng Estados Unidos, ay kilala sa kanyang hindi karaniwang paraan ng patakaran at tuwid na estilo sa komunikasyon. Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, siya ay naging kilala lalo na sa paraan kung paano niya tinutugunan ang mga isyu tulad ng imigrasyon at seguridad sa hangganan ng Estados Unidos at Mexico. Simula pa lang ng kanyang kampanya, nilalaman ni Trump na mayroong krisis sa hangganan ng Estados Unidos. Itinatanggi niya na ang ilegal na imigrasyon ay nagdadala ng banta sa seguridad ng bansa, sa ekonomiya, at sa kagalingan ng mga mamamayang Amerikano. Ang pagtatayo ng pader sa hangganan ay naging pundasyon ng kanyang patakaran at agad pagkatapos niyang umupo sa pwesto noong 2017, pumirma si Trump ng isang utos upang simulan ang pagtatayo ng pader. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng suporta at oposisyon, kung saan ang mga kritiko ay nagtanggi na ito ay hindi epektibo at mahal na solusyon sa isang komplikadong issue. Sa panahon ng kanyang termino, ipinatupad ni Trump ang iba't ibang patakaran upang kontrolin ang ilegal na imigrasyon. Kabilang dito ang kontrobersyal na polisiya ng zero tolerance, kung saan ang kagawaran ng katarungan ay nagsimulang sampahan ng kaso sa mga suspect na tumatawid ng hangganan ng walang pahintulot. Kabilang na ang mga unang pagkakataon. Dahil dito, may resulta ng paghihiwalay ng pamilya sa hangganan at ang pagtatatag ng mas mahigpit na patakaran sa imigrasyon. Bagaman sinuportahan ng nasasakupan ni Trump ang mga patakaran na ito,
ito rin ay binatikos ng mga organisasyon ng karapatang pantao at tagapagtanggol ng mga imigrante. Ang isyu ng imigrasyon ay naging isang napakapaksa na paksang nahahati sa politika ng Amerika na may matinding opinyon mula sa parehong panig ng debate. Ang ating bayan ay inaatake. Sumunod sa modelo ni Eisenhower, gagamitin natin ang lahat ng kinakailangang estado, lokal, federal at militar na mapamahalaan upang maisagawa ang pinakamalaking operasyong deportasyon sa loob ng kasaysayan ng Amerika. Ang deklarasyon ni Trump na pupunta sa digmaan kung muling mahalal ay maaaring ituring bilang patuloy ng kanyang matigas na paninindigan sa seguridad sa hangganan. Iniisip niya na ang pagpapadala ng militar sa hangganan ng EU a Mexico ay isang mahalagang hakbang para protektahan ang pambansang soberanya at siguruhing ligtas ang mga mamamayan. Isa sa mga pangunahing motibasyon sa likod ng deklarasyon ni Trump ay ang kanyang malalim na pag-aalala sa illegal na imigrasyon at seguridad sa hangganan. Sa buong kanyang termino, patuloy niyang pinagtanggol na ang isang pinatibay na hangganan ay mahalaga sa pagprotekta sa mga mamamayang Amerikano at pambansang seguridad. Naniniwala si Trump na ang hangganan ng UA Mexico ay isang mahalagang punto ng pagpasok para sa mga iligal na imigrante, droga at mga krimen. Sa pangako niyang pumunta sa digmaan at magpadala ng hukbong militar sa hangganan, layunin ni Trump na iparating ng malinaw na ang Estados Unidos ay hindi papayag sa iligal na imigrasyon at gagawa ng mahigpit na hakbang upang protektahan ang kanilang mga hangganan. Nauunawaan niya na ang isang pagpapakita ng lakas ay magiging isang pampigil, magpapadala sa pagpigil ng mga pagsisikap na iligal na tumawid sa hangganan. Ang isa pang rason na maaaring nakaimpluwensya sa deklarasyon ni Trump ay ang kanyang interes sa pagkuha ng suporta mula sa kanyang mga tagahanga. Sa buong kanyang termino, itinayo ni Trump ang isang matibay na base ng tagasunod na nahumaling sa kanyang matigas na paninindigan sa imigrasyon. Sa matapang na deklarasyong ito, hangarin ni Trump na magbigay ganang ang kanyang base at makasiguro ng suporta. Napakahalaga na tandaan na ang pagtugon ni Trump sa imigrasyon at seguridad ng mga hangganan ay laging isang kontrobersyal na issue. Samantalang pinupuri ng kanyang mga tagasunod ang kanyang mga pagsisikap sa pagtiyak sa hangganan, may mga kritiko namang nagsasabing ang kanyang mga patakaran ay di maawain at hindi epektibo. Lumala pa ang hindi pagkakasundo sa pahayag ni Trump tungkol sa posibilidad ng digmaan na nagdulot sa iba na ituring ito bilang kinakailangan at ang iba naman bilang isang napakatinding at hindi kinakailangang pagpapalala. Gayunpaman, mahalaga na suriin ang kahimalayan at legalidad ng paggamit ng hukbong militar sa hangganan ng Estados Unidos at Mexico. Ang batas ng Posse Comitatus, isang federal na batas, naglilimita sa paggamit ng hukbo para sa pagsunod sa batas sibil. Ang anumang desisyon na ilakip ang hukbo ay kailangang harapin ang mga hamon na ito at timbangin ang mga posibleng epekto. Ang mobilisasyon ng hukbo sa hangganan ng Estados Unidos at Mexico ay tiyak na magdadala ng malalimang implikasyon sa loob man o labas ng bansa. Isa sa mga agad na epekto ay ang tensyon sa relasyon ng Estados Unidos at Mexico. Ang pagpapadala ng mga tropa sa hangganan ay maaaring ituring bilang isang mapanligalig at nakakapanggigilalas na aksyon na maaaring magdulot ng mga alingasngas sa diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod dito, ang paglipat ng hukbo ay bumubulwak ng mga alalahanin hinggil sa militarization ng seguridad sa mga hangganan. Naniniwala ang mga kritiko na ang pagtitiwala sa hukbo upang ipatupad ang mga patakaran sa imigrasyon ay nagpapamumurat sa pagitan ng pangangalaga sa pambansang depensa at pagsasakatuparan ng mga batas sibil. Ito ay maaaring magtakda
ng isang patakarang nagpapabukas para sa pagtaas ng paggamit ng puwersang militar sa mga usaping sibil na kakalaban sa mga prinsipyo ng isang lipunang demokratiko. Isang epekto pa ay ang potensyal na epekto sa buhay ng mga taong naninirahan sa tabi ng hangganan. Ang presensya ng hukbong militar ay maaaring magdulot ng pagkabahala sa mga komunidad, lumikha ng klima ng takot, at maaaring magdulot ng paglabag sa mga karapatan ng sibil. Maaari rin itong pataasin ang tensyon sa pagitan ng mga ahente ng Border Patrol at lokal na mga ahensya ng pagsasakatuparan ng batas dahil ang kanilang mga papel at responsibilidad ay maaaring maging magulo. Bukod dito, hindi dapat balewalain ang gastos sa pinansya ng pag-deploy ng militar sa hangganan. Ang alokasyon ng mga pondo at yaman upang suportahan ang presensya ng militar ay maaaring magdala ng pondo mula sa iba pang mga mahahalagang isyu tulad ng kalusugan, edukasyon at infrastruktura. Ito ay nagre-resulta sa mga tanong hinggil sa mas epektibo at epektibong paggamit ng pera ng mga nagbabayad ng buwis. Pagmilitar sa hangganan sa pagitan ng Estados Unidos at Mexico ay haharap sa mga legal na hamon. Tulad ng nauna ng nabanggit, nagbabawal ang batas ng Posse Comitatus sa paggamit ng militar para sa pagpapatupad ng batas sa loob ng bansa. Ang anumang desisyon na magpadala ng tropa ay mangangailangan ng maingat na pagpapasya sa legal na istruktura at mga posibleng implikasyon sa konstitusyon. Sa huli, mahalaga rin na timbangin ang potensyal na epekto sa pagtingin sa Estados Unidos sa pandaigdigang paligid. Ang paggamit ng militar upang harapin ang mga isyu sa imigrasyon ay maaaring ituring bilang isang paglabag sa tradisyonal na mga halaga ng Amerika at isang paglipat tungo sa isang mas mapaniil na pamamaraan. Maaaring ito ay magdulot ng tensyon sa mga kaalyado at makaapekto sa katayuan ng bansa sa mga internasyonal na usapin. Sa pagkakataong malapit ng mas muling maihalal si Donald Trump para sa pangalawang termino, ang mga potensyal na bunga para sa Amerika ay nakababahala sa pinakababa. Ating suriin ng mabuti kung ano ang maaaring idulot ng ikalawang termino ni Trump para sa bansa. Ang malinaw niyang hangarin para sa ikalawang termino ay nagdulot ng mga sakunang kumikilos sa buong bansa. Inilarawan ni Trump ang eleksyon ng 2024 bilang ang huling laban para sa Amerika na nagpapahiwatig ng kanyang hangarin para sa panghihiganti. Sa kanyang pahayag sa Conservative Political Action Conference, sinabi ni Trump, "Ako ang iyong hinihiganti." Kasama ang mga salitang ito, pati na rin ang kanyang mga naunang aksyon, nagdudulot ng malalim na pangamba tungkol sa landas na kanyang tatahakin sa bansa kung siya ay bigyan ng karagdagang 4 na taon sa pwesto. Bukod sa pangakong magpadala ng tropa sa hangganan sa pagitan ng Estados Unidos at Mexico, isa sa pinakamalalang pahayag ni Trump ay ang pagpapatawad sa mga sumalakay noong Enero 6 sa kanyang pangalawang termino. Ipinapakita nito ang kanyang disposisyon na protektahan ang mga nagnanais na pagwasakin ang demokrasya. May mga ulat din na lumitaw tungkol sa kanyang plano na gibain ang deep state na maaaring magdulot ng pag-alis ng libo-libong kawani ng pamahalaan at pagsasabuhay ng mga kaalyadong ideolohikal. Maaaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng pamahalaan. Binanggit din ni Trump ang paggamit ng kagawaran ng katarungan upang imbestigahan o litisin ang mga nakikitang kalaban tulad ng kanyang dating Chief of Staff na si John Kelly, dating Attorney General William Barr at dating Chief of the Joint Staff General Mark Milley. Ang mga aksyong ito ay nagdudulot ng pag-aalala hinggil sa politikalisasyon ng sistema ng hudikatura at ang posibilidad ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Bukod dito, may impormasyon na iniisip ni Trump na gamitin ang batas ng insureksyon sa kanyang unang araw sa pwesto
na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan na gamitin ang hukbong sangay-looban upang pigilin ang mga protesta at mga diginhawa. Ito ay magdudulot ng malaking tanong hinggil sa proteksyon ng mga karapatang sibil at ng karapatang magtipon ng payapa. Binabalaan ni Alan Lichtman, profesor ng kasaysayan sa American University, na ang isang ikalawang termino ni Trump ay isang nakakatakot na pananaw. Ang panganib ng pang-aabuso ng kapangyarihan at ang paghina ng mga pamantayang demokratiko ay pinagmumulan ng malalim na pag-aalala. May takot na ito ay magiging kalamidad para sa Estados Unidos dahil malinaw na sinabi niya na ang kanyang ikalawang termino ay hahantong sa paghihiganti. Plano niyang gamitin ang makinarya ng Estado upang habulin at isakdal ang kanyang mga kalaban, na pagsasamantalahan ang kanyang sariling kontrol o ng kanyang mga kaalyado. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng hindi pagpapahalaga sa batas at sa tradisyon ng demokrasya ng Amerika, ang isang posibleng ikalawang termino ni Trump ay tunay na nakakatakot. Binabalaan ng komunidad ng siyentipiko na ang sangkatauhan ay papalapit na sa punto ng krisis sa laban sa pagbabago ng klima na ginagawang isang sakuna para sa planeta ang 4 na karagdagang taon na kasama si Trump. Ang kanyang positibong pananaw sa masusing eksploitasyon ng fossil fuels ay nagpapakita ng pagsasawalang pansin sa krisis sa klima na may potensyal na magdulot ng sakunang hindi mapipigilan. Sa harap ng agarang, hindi na mababaliwgan na punto ng pagbabago sa klima, ang patuloy na patakaran ni Trump ay maaaring magdala sa atin sa higit pa roon. Sa pag-aalaala na tinawag ni Trump ang global warming bilang isang panlilinlang at binabastos ang mga mapagkukunan ng malinis na enerhiya tulad ng hangin, tiyak na magdudulot ang pangalawang termino ng isang pagmamadali sa pagsasaliksik ng gas at langis. Mahalaga na pansinin na ang matatag na suporta niya sa base ng mga Republikano ay bihira masisira. Sa mga Republikano, marahil na maparating ang mayorya sa Kapulungan at Senado, maaaring gawing realidad ni Trump ang kanyang ekstremadong agenda. Ang posibleng mga bunga ng pangalawang termino ni Trump ay tiyak na nakakabahala. Mula sa paghihina ng mga norma ng demokrasya, pang-aabuso ng kapangyarihan, pang-aping sa kalikasan hanggang sa posibilidad ng isang radikal na agenda, mataas ang mga tinataya. Ang tugon ng madla sa pahayag ni Trump ay nagresulta rin ng maraming tensyon. Sa pagpapakilala ni Donald Trump ng kanyang panukala sa kampanya hinggil sa paglilipat ng tropa sa hangganan sa pagitan ng USA at Mexico, agad na tumugon ang madla. Ang mungkahi ni Trump na ilipat ang mga tropa sa hangganan ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Pinuri ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang matibay na posisyon sa imigrasyon at seguridad sa mga hangganan, habang ang mga kritiko ay nagpahayag ng pangamba hinggil sa militarisasyon ng mga hangganan at ang potensyal na pang-aabuso sa mga karapatang pantao. Nagkaroon ng mga demonstrasyon at protesta sa buong bansa, kung saan ang mga aktivista at grupo ng pagtatanggol ay kumukwestiyon sa plano ni Trump bilang labis na ehekutibong kapangyarihan. Itinanggi nila na ang paglilipat ng mga tropa sa hangganan ay magdadagdag lamang sa tensyon at magpoproduce ng hostile na kapaligiran para sa mga imigrante at mga humihingi ng asilo. Ang mga ahente ng Border Patrol na direkta apektado sa paglilipat ng mga tropa ay nagreaksyon ng iba't ibang paraan. Ang ilan ay nagtaguyod sa karagdagang suporta at sanggunian, habang ang iba ay nagpahayag ng pangamba hinggil sa potensyal na presyon sa kanilang mga operasyon at ang pangangailangan ng isang mas makataong lapit. Ang usapan hinggil sa panukala ni Trump ay nagpananaig sa mga ulo ng balita at platform ng social media. Ang tugon ng publiko sa panukala ni Trump ay nagpapakita ng mahigpit na politikal na klima sa Amerika. Sa kabilang banda,
Ang isang pangalawang termino ni Trump ay maaaring magdulot ng malawakang mga konsekwensya sa iba't ibang aspeto ng lipunan sa Amerika. Isa sa sektor na maaaring magharap ng malalim na pagbabago ay ang kalusugan. Sa maraming taon nang critical si Trump sa Affordable Care Act at ang pangalawang termino niya ay maaaring magdulot ng mga bagong pagsisikap upang sirain o palitan ito. Maaaring magdulot ito ng kawalan ng access sa abot-kayang pangangalaga sa kalusugan sa milyon-milyong Amerikano at lumikha ng kawalan ng katiyakan para sa mga may pre-existing conditions. Ang mga patakaran sa ekonomiya ni Trump ay maaari ring magkaroon ng malalim na epekto. Ang pangakong pagbaba ng buwis at deregulasyon ni Trump ay maaaring magbigay ng pabor sa korporasyon at mga pinakamayaman, ngunit tinututulan ng mga kritiko na maaari nitong mapalalim ang pagkakabukod ng kita at palawigin ang agwat ng yaman sa Estados Unidos. Isa pang area ng alalahanin ay ang kapaligiran. Ang pag-aalinlangan ni Trump sa usapin ng climate change at ang suporta niya sa mga fossil fuels ay maaaring magpaluwag sa regulasyon sa kapaligiran at makapagpahirap sa mga hakbang upang harapin ang suliranin sa climate. Ang mga aksyong ito ay maaaring magdulot ng malalimang impluwensiya sa planeta at sa mga susunod na henerasyon. Ang mga isyu ng social na katarungan ay maaaring maapektuhan din. Ang pananaw ni Trump sa usapin ng reforma sa kriminal na hustisya, imigrasyon at mga karapatang sibil ay nagdulot ng kontrobersya. Ang pangalawang termino ay maaaring magdulot ng pagbabalik sa mga tagumpay sa mga larangang ito na magdaragdag ng tensyon at pagkakahati sa lipunan. Sa larangan ng internasyonal, ang posibleng pangalawang termino ni Trump ay may malalim na implikasyon. Ang kanyang disruptibong approach sa diplomasya at pananaw na America First ay maaaring magdulot ng mga tensyon sa mga ugnayan sa mga pangunahing kaalyado at magdulot ng kawalan ng katiyakan sa mga global na issue. Maaaring magdulot ito ng malawakang mga bunga sa kalakalan, seguridad at pandaigdigang kooperasyon. Binigyang diin ni Ezra Levin, isang dating empleyado ng Kongreso, ang pagtuon sa mga pangako ni Trump ay may kabuluhan, ngunit mahalaga ring tandaan na may iba pang mapanirang mga aktor sa lehislatura na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa kanilang suporta. Ayon kay dating Kongresista Liz Cheney, may panganib na maging isang diktadura ang Estados Unidos kung muling mahalal si Trump. Ano kaya ang magiging pangalawang termino ni Donald Trump? Kung siya ang susunod na pangulo, lahat ng mga hakbang na kanyang sinubukang ipatupad, ngunit naantala ng mga taong may pananagutan sa paligid niya sa kagawaran ng katarungan at sa tanggapan ng tagapayo ng Bahay Puti ay maisa sa katuparan. Binalaan ni Cheney ang mga Amerikano, sinasabi, ito ay isang napakatotoo at nakababahalang banta. Hindi ko sinasabi ito ng hindi seryoso at sa totoo lang, masakit para sa akin, isang taong laging nasa politika ng mga Republikano, na makita kung gaano kalayo ini-prioritize ni Donald Trump ang kanyang kapangyarihan at tagumpay. Iniisip ni Cheney na walang saysay ang mag-isip na mabubuhay ang bansa sa isa pang termino ni Trump. Hanggang ngayon, nagtagumpay si Donald Trump na maiwasan ang investigasyon tungkol sa kanyang agendang pampolitika sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng tatlong primary debates sa Republikano hanggang ngayon, ngunit iniwan niya ang maraming mga tala sa kampanya at online ads na nagsasaad na ang kanyang ikalawang termino ay mas radikal at mas kontrobersyal kaysa sa unang termino. Ang mga epekto ng ikalawang termino ni Trump sa lipunan ng Amerika ay malawak at iba't ibang sumasaklaw sa mga larangan tulad ng kalusugan, ekonomiya, kapaligiran at relasyon sa internasyonal.
Ang mga desisyon na gagawin sa susunod na eleksyon ay magkakaroon ng malaking epekto sa kinabukasan ng ating bansa. Ang pagpipigil sa imigrasyon sa ilalim ng pamahalaan ni Trump ay isa sa mga mapansing katangian ng kanyang panguluhan sa Estados Unidos. Kaya't hindi nakakagulat ang kanyang pahayag na makikipagdigma sa pagpapadala ng mga puwersang militar sa hangganan ng Estados Unidos-Mexico. Noong Enero 2019, sa ilalim ng panguluhan ni Donald Trump, sinimulan ang isang kontrobersyal na programa na tinawag na Programang Panatili sa Mexico. Opisyal na kilala bilang Protocols of Protection to Migrant. Ang programang ito ay itinayo upang pakitunguhan ang malaking bilang ng mga humihiling ng asylum sa hangganan ng Mexico at Estados Unidos. Ngunit ang mga bunga ng pagpapatupad nito ay agad na nagulat sa buong mundo. Ang programang Manatili sa Mexico ay nagpapadala sa mga aplikante ng asylum pabalik sa Mexico upang maghintay ng kanilang mga pagdinig sa mga hukuman ng imigrasyon na ini-expose sila sa mga panganib ng pang-a-abduct, pang-i-extort, pang-gang rape at iba pang pang-aabuso sa bansa. Nilabag ng patakaran na ito ang karapatan ng mga aplikante na humingi ng asilum sa Estados Unidos na nagtataas ng mga seryosong issue tungkol sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Habang ipinagtanggol ng administrasyon ni Trump ang pangangailangan ng programa para humarap sa masidhing dami ng mga aplikasyon para sa asylum, nagbibigay ng babala ang mga organisasyon ng karapatang pantao at mga tagapagtanggol tungkol sa mga posibleng paglabag sa karapatang pantao at ang mga panganib na hinaharap ng mga individual at mga pamilya na mahina. Ang pagpapatupad ng programang Manatili sa Mexico ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa patakaran ng imigrasyon ng Estados Unidos sa paglipat ng responsibilidad sa pagproseso ng mga aplikasyon para sa asylum sa Mexico, isang bansa na mayroon ng sariling mga hamong pangseguridad at panghumanitarian. Ang pagpapatupad ng programa at ang mga epekto nito ay agad na magiging paksa ng matinding pagsusuri at kontrobersya, nagdudulot ng mga malalalang epekto at nagtataas ng mga seryosong alalahanin patungkol sa karapatang pantao. Ang mga individual na pinipilit na maghintay sa Mexico habang nangungulit ng asylum ay nakaharap sa iba't ibang panganib at pang-aabuso, kadalasang walang sapat na proteksyon. Ngayong umaga, may isang laban sa border na papalapit dahil opisyal na nagpadala ang Pangulo ng National Guard sa border ng Mexico na nagdedeklara sa isang proclamation na ang sitwasyon ay umabot na sa isang punto ng krisis at na walang ibang opsyon ang kanyang administrasyon kundi kumilos laban sa ilegal na pagtutulak ng droga, mapanganib na gawain ng mga gang at malawakang ilegal na imigrasyon. Ang mga ulat ng mga organisasyon ng karapatang pantao tulad ng Human Rights Watch ay nagdokumento ng mga kaso ng pang-a-abduct, pang-i-extort, sexual na pagsalakay at iba pang anyo ng karahasan laban sa mga aplikante ng asylum sa Mexico. Ang kakulangan ng access sa legal representation at support services ay lalo pang nagpapalakas ng kahinaan ng mga taong ito. Bukod dito, ang programa ay sumasagka sa karapatan na humingi ng asylum, isang pangunahing prinsipyo ng pandaigdigang batas. Sa pwersahang pinauupuan ng mga individual na ito sa Mexico, ang Estados Unidos ay praktikal na nagkakait sa kanila ng pagkakataon na maipresenta ang kanilang mga kaso sa isang patas at ligtas na kapaligiran. Bukod dito, ang kakulangan sa transparensya at pananagutan sa pagpapatupad ng programa ay isang nakababahalang issue. Ang mga ahensya ng border enforcement mula sa magkabilang panig ay nakakasangkot sa iba't ibang mga abuso na nagiging halos walang kaparusahan. Ang mga isyong ito ay nagdulot ng seryosong alalahanin sa trato ng mga naghahanap ng asilum at sa integridad ng programa. Sa kabila ng nakababahalang ulat,
at ng mga paglabag sa karapatang pantao, patuloy ang programa na manatili sa Mexico sa ilalim ng Administrasyong Trump na nagpapakita ng kaunting pag-aalala para sa kalagayan at seguridad ng mga apektado. Ang epekto ng programa sa mga individual na nanganganib at sa mga pamilyang naghahanap ng proteksyon ay labis na nakapipinsala na nagiging sanhi ng pagka-expose nila sa karagdagang pinsala at pang-aabuso. Ang mga grupo ng tahanan at mga legal na organisasyon ay nakapag-akda ng mga kasong legal na sumusubok sa legalidad at konstitusyonalidad ng programa. Nag-argumento sila na ang patakaran na manatili sa Mexico ay sumusuway sa mga batas pang internasyonal at domestikong nagtataguyod ng karapatan ng mga naghahanap ng asylum. Ang mga legal na hamon na ito ay layuning bigyang halaga ang mga alalahanin sa karapatang pantao at humingi ng katarungan para sa mga apektado. Nagkaroon ng mga pampublikong demonstrasyon at protesta na humihiling sa pagtatapos ng programa at isang mas makatao at marangal na paraan hinggil sa imigrasyon, pati na rin ang pagbibigay diin sa boses ng mga naghahanap ng asilum at pagsasama ng kanilang mga kwento upang ilantad ang matitinding katotohanan na kanilang pinagdadaanan. Bilang tugon sa patuloy na presyon, kumilos ang Administrasyong Biden upang tugunan ang mga alalahanin sa karapatang pantao sa paligid ng programang manatili sa Mexico. Noong Disyembre 6, 2021, binuksan muli ang programa ni Pangulong Joe Biden na may mga pagbabago na layuning mapabuti ang trato at proseso sa mga naghahanap ng asylum. Gayunpaman, nananatiling may mga katanungan sa pagpapatupad ng mga pagbabagong ito at sa kanilang kakayahan na maayos na protektahan ang mga karapatan at seguridad ng mga sangkot. Sa pundasyon ng patakaran sa imigrasyon ni Trump ay ang pagtatayo ng kilalang muro ni Trump na kilala bilang ang muro. Ang pagpapalawak ng harang Mexico-Estados Unidos ay layuning pigilan ang ilegal na pagsusumbrero at baguhin ang mga patakaran sa imigrasyon. Nagsimula ang inisyatibang ito sa pamamahala ni Donald Trump na nangako na itatayo ang isang muro sa hangganan at gagawing magbayad para dito ang Mexico na nagresulta sa mga pagtatalo at kontrobersya na nag-ayos ng daan para sa isa sa pinakamalalaking at pinakakinakabahang proyekto sa kamakailang kasaysayan. No taon 2017, agad na kumilos si Pangulong Trump, pumirma ng isang executive order para simulan ang pagtatayo ng pader gamit ang mga umiiral na pondo ng federal. Kahit sa gitna ng mga hadlang, nagsimula rin sa wakas ang konstruksyon noong 2018 na nagsisimbolo ng isang makabuluhang yugto sa patakaran sa imigrasyon ni Trump. Nagsagawa ang Estados Unidos ng isang ambisyosong plano para itayo ang mga bagong barikada sa 455 milya ng hangganan. Binubuo ng karamihan ng mga pader ng mga haliging bakal. Ang mga barikada na ito ay may layunin na hadlangan ang mga ilegal na pagtawid at mapabuti ang seguridad sa hangganan. Nagtrabaho ng walang kapaguran ang mga koponan ng konstruksyon na haharap sa mga kalagayan ng panghihina at mga hamon sa logistika upang maisagawa ang pangarap ni Trump. Subalit, naging mas komplikado ang sitwasyon nang dumating ang pribadong organisasyon na tinatawag na We Build the Wall, na lumitaw habang nangyayari ang mga pagsisikap sa konstruksyon na pinangungunahan ng pamahalaan, na naglalayong tumulong sa pagtatayo ng pader sa mga pribadong ari-arian malapit sa El Paso, Texas. Ibinuhos ng di inaasahang pangyayaring ito ang isang bagong antas ng komplikasyon at kontrobersya sa isang proyektong mula pa sa simula ay kontrobersyal na. Ang proseso ng pagtatayo ng pader ni Trump ay naging laman ng malalim na kontrobersya at komplikasyon. Hinarap ang mga hadlang sa pondo, mga legal na hamon at mga aberya mula mismo sa simula. Hindi nawala ang mga kritisismo at pagsusuri
kung saan marami ang nagtatanong sa epektibong ng pader sa pagbawas ng ilegal na imigrasyon at pagtugis ng droga. Hindi pinabayaan ang mga legal na hamon sa panahon ng konstruksyon ng pader. Inihain ang mga kaso sa korte na nag-aangkin na labag ito sa mga batas ng kalikasan at karapatan sa pribadong ari-arian. Ang mga labang ito sa hukuman ay nagdagdag lamang sa komplikasyon at kontrobersya na bumabalot sa pader, nagpapalala sa mga diskusyon tungkol sa mga posibleng bunga ng pagpapabigat sa seguridad sa hangganan sa kapinsalaan ng kalikasan at karapatan ng bawat individual. Labis sa mga pampanguluhang hangganan, nakatanggap ng pandaigdigang kritisismo ang pader ni Trump. Maraming bansa ang nagbatikos sa inisyatiba na nakakita dito bilang isang sagisag ng paghihiwa-hiwalay at pagtatangi. Gayunpaman, sinuportahan ni Benjamin Netanyahu, ang punong ministro ng Israel, ang pader. Inihambing ito sa Barail Israelita sa West Bank. Lumitaw ang internasyonal na paghati sa likas na polarisador na kalikasan ng pader at ang mga implikasyon nito sa pandaigdigang ugnayan. Isa sa mga kilalang tinig na kumontra sa proyekto si Pope Francis, ang pinuno ng simbahang Katolika, na nagsusulong ng pagtatayo ng mga tulay sa halip na pader. Pinapalakas ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng unawa at habag sa harap ng mga hamon ng imigrasyon. Isnatugon ng posisyong ito sa marami na kumakatawan sa isang mas makataong paraang sa halip na umasa ng lubusan sa mga blokong pisikal. Isa sa pangunahing argumento ng mga taga-suporta ng pader ni Trump ay ang potensyal na bawasan ng iligal na migrasyon sa paniniwalang ang isang pisikal na hadlang ang magpapahirap sa iligal na pagtawid ng hangganan. Gayunpaman, ang epekto ng pader para maabot ang layuning ito ay patuloy na nasasailalim sa mainit na pagtatalo. May ilang pag-aaral na nagpapakita ng pagbawas sa migrasyon, lalo na sa mga rehiyon kung saan itinayo ang pader. Itinuturing ng mga tagapagtanggol ang mga resultang ito bilang patunay ng tagumpay ng pader sa pagpigil ng ilegal na pagtawid. Gayunpaman, isinusumamo ng mga kritiko na iba pang mga salik tulad ng mga pagbabago sa ekonomiya o sa patakaran ng imigrasyon ay maaaring nakatulong sa pagbawas ng migrasyon na nagiging mahirap i-credit lamang sa pader. Isa pang aspeto ng imigrasyon na tinatalakay ng pader ay ang mga visa na expired. Samantalang ang pader ay layuning takutin, lalo na ang ilegal na pagtawid ng hangganan, ang mga expired na visa ay kumakatawan sa isang makabuluhang bahagi ng di-dokumentadong imigrasyon. Tinututukan ng mga kritiko na ang pader ay hindi gaanong nakakatulong sa pagsasaayos ng problemang ito, dahil hindi ito umaabot sa mga legal na pumapasok ngunit sumusobra sa bisa ng kanilang mga visa. Ang mga epekto ng pader ni Trump ay lumalampas sa kanyang agarang epekto sa migrasyon at sa mga visa na may takdang petsa ng pag-expire. Ang pagtatayo ng pader ay naging isang simbolo ng pagtugon ng Estados Unidos sa isyu ng imigrasyon at sa kanilang posisyon hinggil sa seguridad ng hangganan. Ito ay nagdulot ng mainit na pagtatalo hinggil sa mga halaga at mga prinsipyong dapat gabayan sa mga patakaran sa imigrasyon. Sa wakas ng video na ito, mahalagang tugunan na ang pangako ni Donald Trump na simulan ang isang digmaan laban sa kanyang itinuturing na pamamalakad ng mga dayuhang nagtutungo sa Amerika kung siya ay muling magiging pangulo sa taong 2024 ay maaring unawain bilang isang paglayo mula sa tradisyonal na mga halaga ng Amerika at isang pagbabago patungo sa isang mas pag-iisa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-click sa mga card na ipinapakita sa screen para makita pa ang iba pang kahangahangang nilalaman katulad nito.